Magandang gabi sa lahat. Ang inyong nakikita ay parte ng ating tatalakayin sa puntong ito. Magandang gabi sa inyong lahat. Lalo-lalo na sa ating guro na si Dr. Dennis Bilocura. Ako si Binibining R. Angel Juan at sa puntong ito ay nais kong ilahad sa inyo ang alegorya ng lungib na isinulat ng pilosopong si Plato. Para sa ating pagtatalakay ay nais kong lumabas ang aking mga mag-aaral at tingnan ang madilim na paligid. Ngunit bago ang lahat ay narito muna ang mga layunin sa ating talakayan ngayong gabi. Una, naipapaliwanag ang kahulugan ng alegorya ng lungib. Pangalawa, ay naipapaliwanag ang mga kahulugan at simbolong nito, lalong-lalo na ang mga anino, ang apoy, ang liwanag at ang pagtakas. At ang panghuli, ay naipapaliwanag ang konsepto ng alegorya sa katotohanan at kaalaman. Ngayon ay natin ang sisimulan ang ating pagkatuto. Para sa aking mga mag-aaral ay nais kong isipin ninyo na narito kayo sa isang madilim na yungib at ang nagbibigay lamang ng liwanag ay itong apoy rito sa gitna. Ngayon nais kong isipin ninyo na merong mga anino sa likod nito at kayong mga nanunood ay nakagapos lamang sa isang kadena. Sa inyong likuran ay makikita ang mga tao na napapansin ang liwanag na kung saan sa ilalim ng inyong mundo ay mayroong daan patungo sa labas at doon makikita ang kalayaan. Matapos nating matingnan ang madilim na paligid na kung saan iniisip natin sa ating imahinasyon na ito ay isang madilim na yungib at ang apoy na nagsisilbing liwanag at ang mga taong nakagapos at ang anino sa likod nito at maging ang liwanag na hindi nila alam kung paano maabot. Nais kong bigyan ninyo ng pagpapakahulugan ang mga simbolong ito. Unang-una ang apoy. Sige, bigyan ng hulugan lanaha. Maaari, melon. Maraming salamat. Paano naman kaya ang mga taong nakagapos? Maraming salamat. Sa puntong ito, nais kong malaman kung ano nga ba ang iyong pagpapakahulugan sa mga anino o sa mga taong gumagawa ng anino gamit ang apoy. Sige nun daw. Maraming salamat. Mari ka nang maupo mukhang may daragdag sila, Buz. Sige, maraming salamat. Ngayon naman ay nais kong malaman kung ano nga ba yung pagpapakahulugan o anong sinisimbolo ng mga tao na nalalaman na kung saan ang daan patungo sa liwanag o sa kalayaan. Sige naman, no? Maraming salamat, maaari ka nang maupo at merong idadaragdag ngayon, sigod daw. Ayan, maraming salamat. Ngayon, meron pa akong isang katanungan. Sa anong paraan o sa anong sitwasyon sa ating lipunan ngayon, sitwasyon ng mga tao sa yungib kung saan nagmumula sa isinulat ni Plato? Sige, Dindayo. Mukhang may daragdag si Akaw. Si Bunga. Ayan, meron pang maisasagot si Soldiviria. Maraming salamat. Patid ko namang naiintindihan ninyo ang simbolismo ng alegorya ng yungib. Nais kong tandaan ninyo na ang alegorya ng yungib ay isinulat upang magbigay ng kaalaman sa atin na karamihan kahit sa anumang panahon ay maaaring may mga taong nakakulong sa iisang konsepto, sa isang pag-isip lamang at maaaring walang isang makapagbigay ng liwanag sa kanyang isipan. Ang alegorya ng yungib ay sumisimbolo ng mga tao na namumuhay lamang sa kadiliman at iniisip na iyon na ang kanilang buhay habang buhay. Ngunit kinakailangan din nating isipin na sa panahong ito ay kinakailangan na nating pumawala sa mundong pareho sa madilim na kuweba. At sana'y meron kayong natutunan sa gabing ito. Maraming salamat.